Sa pagbisita ni Pangulong Arroyo sa London, sinaksihan niya ang paglagda sa Mutual Legal Assistance Treaty o MLAT at Extradition Treaty sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom. The Philippines and the UK law enforcement agencies are looking forward to more effective cooperation through these treaties, no? Because it will eliminate the possibility of making our respective countries havens, safe havens for criminals who are running away from their own from the laws or penal provisions of their own laws in their respective countries. So the signing of these two treaties has been very, very significant as far as our international relations is concerned. Si Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo ang lumagda sa bahagi ng Pilipinas at si Lord Peter Mandelson naman ang Secretary of State for Business, Innovation and Skills, ang Lord President of the Council ang sa United Kingdom. Bago ang signing ceremonies, isang courtesy call ang ibinigay ni Mandelson kay Pangulong Arroyo kung saan pinag-usapan nila ang kasalukuyang kalagayan ng bilateral relations ng Pilipinas at UK. Tiniyak din ng dalawang opisyal na ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay lalo pang tumatatag, partikular sa trade, investment at political relations. Sinabi rin ni Mandelson na patuloy na magiging bukas ang UK para mamuhunan at magtatag ng negosyo sa Pilipinas. Kaugnay nito, ilang British businessmen ang nakipagpulong kay Pangulong Arroyo. Bukod dito sa ating economic summit na i-address ni Pangulong Macapagal Arroyo, may mga meeting pa rin ang Pangulo sa mga CEO o Chief Executive Officer ng mga iba-ibang mga kumpanyang British at mga Europeo na nagkakanegosyo o gumagawa ng negosyo sa Pilipinas o magsisimula sila magkaroon ng mga negosyo doon. Pinapakita nila yung kanilang kumpiyansa sa ating ekonomiya at sa ating gobyerno na ang ating bansa ay tuloy-tuloy pa rin sa paglaki at pagtubo sa ang ating ekonomiya. Sa ikatlong araw niya sa UK, nakasama ni Pangulong Arroyo ang mga Pilipino doon. Pinapurihan niya ang pagiging professional at dedicated ng mga Filipino community sa UK sa kanilang mga trabaho. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na isa ang pagsusulong sa kapakanan ng overseas Filipino workers sa mga dahilan ng kanyang pagbisita sa London. Ito ay bahagi ng ating pangkalahatang strategiya to engage the global community, to benefit our economy, to promote the welfare of our overseas Filipinos, and to enhance our national security. Yung national security, nagpapasalamat tayo sa United Kingdom dahil tinutulungan tayo at sinusuportahan ang ating peace efforts sa Mindanao. Kasama na nga rito ay pinapahayag nila at pinapamahagi nila yung kanilang sariling karanasan with securing peace in Northern Ireland. Ibinahagi rin ni Pangulong Arroyo ang naging pagdalo niya sa Emerging Markets Summit. At ako'y nasisiyahan na kahapon, doon sa komperensya ng The Economist, they named the Philippines as one of the top emerging market destinations for investors. So gaya na sinabi ni Ed na nung araw basket case ang tawag sa atin, ngayon one of the top investment destinations among emerging markets. Bagamat ang United Kingdom ay kasama sa mga nahihirapang ekonomiya sa Europe, isa pa rin ito sa leading foreign investors sa Pilipinas ayon kay Pangulong Arroyo at nananatili itong pinakamataas sa portfolio investors ng bansa. At nagpunta rin tayo dito para tiyakin yung mga pamumuhunan sa Pilipinas na mula sa mga British companies na sila ay malaking kakayahan pa rin na mag-invest
in power, in energy, in water, financial services, and other services. Kagabi, nag-dinner tayo kasama ng HSBC na matulungin sa pinapahayag sa mga negosyante yung positive growth aspects ng Pilipinas. Dahil sa ating magandang pakikipag-ugnayan, ay dadagdagan pa nila yung mga business process outsourcing nila sa Pilipinas. In fact, we have become the favorite business outsourcing and call center destination of the British firms since I led a BPO investment mission here about 4 years ago. At noon panahon yun, nung pinakilala natin sa mga Ingles, yung mga BPO at call center attractions natin, ay ginawa nila ang Pilipinas na outsourcing destination of the year for British firms at patuloy-tuloy pa rin ito. Yun ay bunga ng isa sa ating 4 na biyahe dito sa Inglaterra. Pinapurihan naman ni Pangulong Arroyo ang Pilipinang pinarangalan bilang Carer of the Year ng UK na si Nati de la Cruz na tubong Cagayan de Oro. Kaya sa inyong lahat, mga Pilipino, sa iba't ibang mga profesyon, sa iba't ibang lugar ng United Kingdom, sa iba't ibang henerasyon, salamat sa inyong lahat dahil kayo ang ambassador ng ating bansa at ang ating taong bayan. At higit sa lahat, mabuhay kayo sa inyong malasakit, sa inyong trabaho, sa inyong pamilya, at sa inyong bansa. At dala ko ang pagpapasalamat ng buong sambayanang Pilipino, maging na rin ang aking sarili. Maraming salamat. Mabuhay ang ating Pilipino dito sa United Kingdom. Thank you. Inyong natunghayan ang kabuuang ulat namin for this week. Bago ako magpaalam, paalala po, sa October 31 ang huling araw ng pagpaparehistro sa Commission on Elections ng mga mamamayang 18 taong gulang at pataas para bumoto. Maaari kayong bumisita sa inyong mga munisipyo o sa main office ng COMELEC mula Lunes hanggang Sabado upang magparehistro. Salamat po sa inyong pagsubaybay at sa mga gustong makapanood ulit, visit our website, rtvm.gov.ph. Ako po si Julina Magdangal para sa isa na namang makabuluhang araw dito sa The Working President. See you next week.